Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na kaninang tanghali, ganap na nga pong naging bagyo ayon sa Pag-asa. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa around 45 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Ito po ay nasa tropical depression category na ng Pag-asa. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 1,360 kilometers east o silangang bahagi ng northeastern Mindanao. Nasa labas pa nga ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan po ay medyo mabagal po ang pagkilos. Yan po ay halos hindi kumikilos dito nga sa labas ng ating PAR. Sa ngayon, kung mapapansin nyo, ating satellite image is medyo buhaghag pa yung kanyang mga kaulapan. Dahil nga, ito po ay nasa mahinang kategory pa lamang ng Pag-asa o kategory pa lamang ng bagyo ng Pag-asa. Ito pong mga kaulapan na ito po yung kanyang trough or pagbali ng kanyang hangin na siya pong nagpapaulan dito po sa eastern section ng Mindanao, particularly sa Caraga region at ito pong areas ng Davao region. Samantalang, ito namang kanlurang bahagi ng ating bansa, apektado na nung tinatawag nating southwesterly wind flow. Yan po yung ating pasimula na ng habagat dahil po medyo warm at moist ang hangin yan, mataas na po yung ating tsansa ng pag-ulan sa mga areas ng Western Visayas, Zamboanga Peninsula, maging dito po sa Palawan, kasama na po dyan ng Northern Mindanao, BRMM at ito pong area ng Sorsogon. So possible po yung ating mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng ating southwesterly wind flow. Samantalang ang natitirang bahagi ng ating bansa, may kainitan pa rin, pero posible naman yung ating mga pulu-pulu lamang o yung mga afternoon showers at thunderstorms. Ito pong ating southwesterly wind flow, yan po yung ating pasimula ng habagat, mas lalakas pa po yan habang lumalakas pa itong ating binabantayang bagyo sa labas ng ating PAR. At habang kumikilos po yan, paitaas dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility, mas lalakas pa yung ating southwesterly wind flow at mas lalawak pa po yan hanggang magsimula na yung ating panahon ng habagat. So kakakibat po niyan, mas madadagdagan na po yung ating mga pagulan dito sa western section ng ating bansa, particularly or kasama po dyan, ito pong Metro Manila. So depende po sa lokasyon ng ating bagyo. Ngayon, silipin natin kung saan posibleng pumunta itong ating binabantayang bagyo nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito yung track ng JMA o Japan Meteorological Agency para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. So hindi naman yan medyo nalalayo sa Pag-asa. Base dito, maaaring sa darating na Thursday, ito po ay makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At habang umakyat po yan o kumikilos, pahilagang kanluran, ito po ay inaasahan na magkakaroon ng unti-unting paglakas. Possible po yan nasa typhoon category na habang nandito sa eastern section ng East Philippine Sea, habang umakyat po yan, meron tayong inaasahang gradual na paglakas niyan dito sa may East Philippine Sea. At if ever makapasok na po yan sa loob ng ating PAR, ito po ay mabibigyan ng local name na Domeng. Base dito, sa track na ito, hindi po natin ito inaasahang magkaroon ng direktang epekto or tumama sa lupa or maglandfall for now, dahil nga ito ay kikilos lamang dito sa karagatan sa East Philippine Sea. Pero again, gaya ng nababanggit natin itong mga nakaraang araw pa, ito po ay magkakaroon ng inflow ng hangin o magkakaroon tayo ng southwesterly wind flow o yung ating pasimula ng habagat na magpapaulan naman. O yan po yung ating indirect effect dito po sa western section ng ating bansa. So narito naman ang pagtaya ng Google Weather Lab. Ito po ay AI model para sa posibleng puntahan itong ating binabantayang sama ng panahon. So base dito, pinapakita dito na posibleng kumilos, pahilagang kanluran, itong ating binabantayang bagyo na posibleng tawaging bagyong Domeng at yan po ay posible pang lumakas nga habang nandito sa may East Philippine Sea habang kumikilos pa itaas at possible pong umabot dito sa may southern portion ng Japan. At sa ngayon nga, base rin dito, hindi po natin ito inaasang maglandfall or tumama sa lupa. Ito pong AI model ay medyo mataas ang accuracy at heat rate itong mga nakaraang bagyo natin. So nagkakaroon tayo ng additional basis para sa posibleng tunguin o puntahan itong ating posibleng ang tawaging bagyong Domeng. Again, hindi po yan magla-landfall base dito for now at meron pa rin tayong inaasahang wind flow ng ating hangin o pag-enhance nito sa ating habagat o southwest monsoon. So narito naman ang mga kaulapan at mga posibleng pagulan na maaaring idulot nitong ating binabantayang sama ng panahon. So base dito, by Wednesday, narito po yung ating inflow ng hangin. Nandito pa rin po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bahagya na po yan lumakas, pero again, ito po ay nasa lower part pa rin ng ating kategory ng mga bagyo. Pero again, ito po yung ating indirect effect. So narito po yung ating bagyo, pero may mga pag-ulan tayo dito sa western o kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil dito sa ating tinatawag na southwesterly wind flow o pasimula ng habagat. So by Wednesday,
hanggang Thursday, yung concentration ng ating mga pagulan ay nandito pa rin sa kanlurang bahagi ng ating bansa, particularly sa mga areas ng Palawan, itong parts ng Negros, and ito pong western section ng Mindanao, including Zamboanga Peninsula, and ito pong Northern Mindanao, BRMM at Sorsogon area. Again, mas mataas po ang ating tsansa ng pagulan dyan at mga posibleng thunderstorms. So, doble ingat po tayo sa mga possible effects ng mga thunderstorms na yan, lalong-lalo na yung mga flash floods and landslides, especially sa mga mabubundok na lugar. By Thursday, maaaring nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyong tatawagin nating Dome by Thursday, dahil makakapasok na nga yan sa ating PAR. At kung mapapansin nyo, mas maganda na po yung kanyang organization ng kanyang clouds, dahil magkakaroon na po yan ng mas magandang pag-ikot or lalakas na po ito by darating na Thursday. Pero again, dito, malayo pa rin po ito sa anumang bahagi ng ating kaulapan. Ang mas concern pa rin natin is yung kanyang indirect effect o yung inflow ng ating hangin na nanggagaling sa Timog Kanluran. Yan po yung ating southwesterly wind flow. So ito po ay by Thursday and Friday is nandito po yan sa eastern section ng ating bansa na kung saan hindi po yan tumatama. Pero yung ating hangin is nakaka-apekto pa rin dito sa western o kanlurang bahagi ng ating bansa. Again, Palawan, Western Visayas, and western section ng Mindanao. Ito po yung ating mga concentration ng mga matataas na tsansa ng pagulan by Wednesday hanggang Friday, dahil nga medyo mababa pa rin po yung ating axis nitong ating binabantayang sama ng panahon. Pero again, by Saturday, so narito na po yan. Saturday, unti-unti na po itong kumikilos at medyo nasa itaas na po ng ating bansa ang itong binabantayan nating posibleng tawagin nga bagyong Dome. Kasabay po niyan is mas tataas yung ating axis ng southwest monsoon. So madadagdagan na po yung mga pagulan dito po sa itaas na bahagi ng Visayas. So western Visayas pa rin po yung ating concentration ng mga mas matataas na tsansa ng pagulan. Zamboanga Peninsula, nabawasan na yung ating mga pagulan sa Mindanao, particularly yung eastern section nito, pero meron pa rin tayong mga pagulan dito sa western section ng Mindanao. Ito po ay sa darating na Sabado, at by Sunday, mas madadagdagan pa rin po yung ating mga pagulan. So umakyat po yung ating axis habang umakyat etong posibleng tawagin nating bagyong Domeng. Yung ating mga pagulan, dito po sa areas ng Luzon, particularly sa western section nito, ay maaaring magsimula pa pag mas mataas na po itong bagyong Domeng. Particularly sa darating na Linggo. Yan, sa Linggo meron tayong mga pagulan dito sa mga areas ng Mindoro o itong areas ng Mimaropa at sa ilang bahagi pa rin ng western Visayas. At aakyat pa po yan by Lunes, western section ng Calabarzon area, Cavite at Batangas po yan, including Metro Manila. Magiging mas maulap na po tayo by Lunes. And maging dito sa western section ng Central Luzon, yan po ang Zambales at Bataan. So again, magbabago pa po ito mas possible pa nga pong lumakas yan o mas madadagdagan pa po yung ating mga pagulan. Ito is by Sunday till Monday. Mostly, nakakakit na yung ating bagyo, umakyat din po yung ating axis ng habagat. Ito po yung ating bagyo, malayo sa anumang bahagi ng ating landmass. Ito po ay sa darating na linggo. Kung mapapansin nyo, mas maulap na po ang panahon natin sa mga areas ng Calabarzon, Cavite, Batangas, including Metro Manila, kasama po dyan ang areas ng Palawan. Ito ang malaking bahagi ng Mimaropa. And Western Visayas, nabawasan yung ating mga pagulan, pero mataas pa rin po yung ating probability ng pagulan dyan. So by Sunday hanggang Monday, at habang umakit pa po itong ating binabantayang sama ng panahon, madadagdag naman yung ating mga pagulan dito sa Ilocos region. So again, sa ngayon, hindi po natin inaasang mag-landfall o tumama sa lupa itong bagyong posibleng tawagin nating Domeng once makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ang paghahandaan natin, ang paghila niyan doon sa ating southwesterly wind flow o yung pasimula ng ating habagat na magpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito. At habang umakyat po itong binabantayan nating sama ng panahon o itong bagyong posibleng tawaging Domeng, at habang lumalakas din po ito, mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan, particularly sa kanlurang bahagi ng ating bansa, including Metro Manila by Sunday hanggang Monday. So depende pa po yan sa ilalakas at ikikilos nitong ating binabantayang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Balikan natin yung bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.